kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kabilis ng panahon, Biyernes na tayo ngayon, 25 ng Abril 2025. Sa ulo ng ating mga balita, troll farm sa Pilipinas, pinopondohan daw ng China. Agriculture Secretary Laurel inaming nasaktan sa hirit ni Vice President Sara na panghayop ang 20 pesos per kilong bigas program ng Pangulong BBM. Pangulong BBM, First Lady Lisa Araneta Marcos, biyaheng Vatican, 3 opisyal itinalagang caretaker. SMNI host na si Jeffrey Celis sinabi na magpakalalaki, huwag magtago at humingi ng asylum sa ibang bansa. Mayor ng Rizal, Cagayan itinumba habang nangangampanya. 26 na lugar sa bansa makararanas naman ang mapanganib na heat index ngayong Biyernes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 26 na lugar sa bansa ang nanganganib na makaranas ng danger level na heat index ngayong Biyernes. Sa heat index bulletin ng Pag-asa, makararanas ng 45 degrees Celsius na heat index. Ang Dagupan City sa Pangasinan, 44 degrees Celsius naman ang mararanasan sa iba Zambales, Ambulong, dyan po sa Tanawan, Batangas, Coron, Palawan at Panglao International Airport sa Bohol. Posible namang umabot ng 43 degrees Celsius ang damang init sa Bacnotan, La Union, Tugigaro City sa Cagayan, Cameling sa Tarlac, San Jose, Occidental Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Cuyo, Palawan, Masbate City, Pili, Camarines Sur at Dumangas, Iloilo. Asahan naman ang 42 degrees Celsius na heat index sa Itiagi, Isabela, ang Baler, Aurora, ang Muñoz, Nueva Ecija, QB Point sa Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point sa Cavite, Infanta, Quezon, Legazpi City sa Albay, Rojas City sa Capiz, Mambusao, Capiz, Iloilo City, La Granja, La Carlota, San Negros Occidental. Itinuturing po ng Pag-asa na nasa danger category na ang 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius na heat index na posibleng humantong sa heat stroke. Payo ng Pag-asa sa publiko, uminom ng maraming tubig. Magbaon ng maraming tubig, hindi ho soft drinks. Umiwas paglabas sa dakong katanghaliang tapat at magdala ng payong bilang panangga sa matinding sikat ng araw at sa mga mag-outing sa mga magbi-beach. Iwasan po ang init ng araw mula alas 10 hanggang bago mag-alas 4 ng hapon. Magandang umaga, Pilipinas! Patay si Rizal, Cagayan incumbent Mayor Joel Ruma matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa campaign sortie sa barangay Ilyuro Sur. Alas 9 ng gabi noong Miyerkules. Dead on arrival si Mayor Ruma sa ospital habang 3 nanonood naman ang nasugatan na ayon sa pulisya posibleng tinamaan ng ligaw na bala mula sa mga security ng alkalde. Ayon pa kay PNP Public Information Office Chief Colonel Rondel Tuanyo, tinitingnan nila ang anggulo na posibleng sniper ang bumaril kay Ruma matapos makuha ang basyo sa lugar kung saan pinaniniwala ang pumwesto ang gunman. Nagbuo naman ang Special Investigation Task Group para tutukan ang kaso habang nagpapatuloy ang pursuit operation sa mga sospek. 3 individual ang nasawi sa di umano'y shootout malapit sa bahay ng isang barangay kagawad sa Tabuk City, Kalinga. Alas 7 na umaga nang matagpo ang nakahandusay sa daan ang mga biktimang sina Santos Calisao, Tocar Calisao o Calciao at Leo Palata Calciao. Tinitingnan dahilan ng pulisya ay tribal dispute na karaniwang pinag-uugatan ng karahasan sa Kalinga.
Dalawang M16 rifle at shotgun na nadiskubre sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan sa mga suspect. Pumirit ang Rizal Police Provincial Office na isailalim sa drug test ang suspect sa Antipolo Bakery Massacre. Ayon kay Colonel Penipo Maragon, Rizal Provincial Police Office Director, ito'y upang para masuri ang mental state ng salarin sa likod ng pamaslang sa 7 panadero noong Abril 22. Iginit ni Maragon, naghain na sila ng request at hinihintay na lamang ang approval mula sa PNP Forensic Group. Humiling na rin ang Provincial PPO na itest sa alak na umano'y pinainom ng suspect sa mga biktima noong gabi bago ang malagim na insidente dahil posible niyang hinaluan ito ng kemikal na pampatulog. Nailigtas naman ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng isang Chinese national na ikinulong ng kanyang mga kapwa Chinese upang magtrabaho bilang stock scammer. Kasunod dito ng operasyon ng ahensya sa isang condominium unit na ginawang small-scale Philippine offshore gaming hub sa Pasay City. Nagugat ang raid sa naging reklamo ng mga nakalipas na naging biktima din ng mga suspect. 3 Chinese naman ang naresto sa operasyon at inamin ang kanilang operasyon ng Pogo, ngunit itinanggi ang pagkulong at pananakit sa biktima. Sinampahan na ang mga suspect ng kasong illegal detention at paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act. Umapila ng tulong ang libo-libong pamilyang nasunugan sa Barangay 123 sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2,000 pamilyang nawala ng tirahan. Tinatayang aabot naman sa 10 milyong pisong halagaan ng mga ari-arian na natupok dahil sa naturang sunog. Daing na isa sa mga apektadong residente, walang anumang nakatira o natira sa kanilang mga tirahan kahit damit o pagkain. Nanunuluyan ngayon ang mga biktima sa isang covered court na nagsisilbing temporary evacuation center. Laman ang malalaking mga tents at mga portalets. Tiniyak naman ng Manila Department of Social Welfare na bawat pamilya ay makatatanggap ng 10,000 cash assistance. Bumaba ang kaso ng dengue sa bansa sa huling 15 araw ng Marso. Ayon sa Department of Health, nakapagtala sila ng 9,289 cases ng dengue mula March 16 hanggang 29, mas mababa kumpara sa 12,050 na naitala mula March 2 hanggang 15. Ayon sa mga health officials, posibleng ang pagbaba ng bilang ng naturang sakit ay resulta ng anti-mosquito campaign na inilunsad naman ng Department of Health noong Pebrero. Gayunman, muling nagpaalala ang ahensya sa publiko, huwag magpakampante sa kabila ng bumababang bilang. Kaugnay nito, nananatiling bukas naman ang pass lanes para sa dengue na may 104 na mga ospital sa buong bansa. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko na mag-ingat sa bagong human trafficking scheme kung saan inaalok ang mga Pilipino na magtatrabaho sa abroad, ngunit gagawin palang online scammer na target ay mga Japanese national. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, lumabas sa kanilang investigasyon sa mga umuwing Pinoy na biktima ng human trafficking, nakalabas sila ng Pilipinas gamit ang backdoor sakay ng bangka mula Tawi-Tawi patungong Malaysia. Wala naman Malaysia, nagpalipat-lipat sila ng ilan pang mga bansa, kabilang ang Brunei, Bangkok at Laos, hanggang sa makaratingan ng Myanmar at Cambodia. Una niyang inalok ang mga ito bilang maging Japanese translator, ngunit pinuwersa silang magtrabaho sa crypto-related scam operations na target ay mga Japanese. Pinamon ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Jong ang host ng isang himpilan ng telebisyon na si Jeffrey Celis, magpakalalaki ka. Tumayo at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Ginawa ni Adjong ang hamon matapos humingi si Celis ng sanctuary sa Amerika at nag-apply din ng asylum sa Canada. Ayon kay Adjong, sa halip na humingi ng asylum sa ibang bansa, dapat na iwanan ni Celis ang kanyang cowardly tactics o duwag na taktika at dapat ay magpakalalaki. Si Celis kasama ang kapwa niya anchor na si Lorraine Badoy at ang abogadong si Attorney Israelito Torion ay kabilang sa mga kinasuhan ng inciting to sedition ng PNP-CIDG kaugnay ng paghatid ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy noong August 2024. Ayon sa kongresista miyembro ng Young Guns, inaakusahan si Celis na lumabag sa batas at ngayon ay binibigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit planong tumakas, umiwas at naghahanap ng asylum.
na sa tingin naman ni Jong ay isang uri ng karuwagan. Umaga, Pilipinas. Aba, si Sander Ford, nakarma umano matapos laitin ang mga sakang matapos daw laiting sakang si Catherine Bernardo. Pero maganon. Alamin natin mula kay Morley Elinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang retokadong si Sander Ford. Kung matatandaan, si Sander Ford ay naging controversial matapos magparitoke siya ng kanyang muka. Mula sa kanyang pagiging nget palu ay naging gwapong-gwapo siya. At dahil dito, naging mayabang siya. Naging mapanlait at ang isa sa mga nilait nga niya ay si Catherine Bernardo na sinabihan niya ng sakang. Well, ayon kay Sander, nakarma umano siya. Piling niya nakarma daw siya matapos nasabihan niya ng sakang ang naturang aktres dahil binasya ng mga fans nito. At dahil dito, nagtago na raw siya. Tapos nito wala na raw siya nakukuhang mga commercial, endorsement. Kaya piling niya kailangan niyang humingi ng tawad kay Catherine Bernardo dahil malaki ang nagawang kasalanan niya dito, lalo na noong mga panahong kasagsagan ng kanyang kapugian at kasikatan. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH for 7, Morley Elinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! And moral lesson ha. Sa mga nabigyan ng pagkakataong maging sikat, huwag niyong gamitin ang kasikatan para manlait o mangmaliit ng kapwa. Muling pinatunayan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang kanilang pangako sa dekalidad ng governance standard. Matapos matagumpay na mapanatili ang sertifikasyon nito sa ISO 9001-2015. Ang sertifikasyon na pinagkaloob ng DQS Certification Philippines Incorporated ay dumating matapos ang serye ng mahigpit na surveillance at scope extension audit na isinagawa mula December 16 hanggang December 20 ng 2024. Ang pagkilala ay formal na ginawa sa isang awarding ceremony kahapon sa tanggapan ng PAGCOR sa Pasay City na nagpapatunay sa pagsunod nito sa internationally quality management standards. Sakop ng surveillance audit ang 8 existing sites kabilang ang main corporate office ng PAGCOR at ilang casino Filipino branches sa Tagaytay City, Angeles City, Cebu, gayon din sa Ilocos Norte, Olongapo at Bacolod. Binigyan din naman ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco ang pagpapanatili ng ISO 9001-2015 certification na isang mahalagang patunay ng dedikasyon sa excellence at public service. Git ni Tenco, resulta ito ng sama-samang pagsisikap ng buong pamilya ng PAGCOR at ito'y sumasalamin sa disiplina, pagtutulungan at pangako ng kanilang team sa dekalidad na serbisyo para sa kapakanan ng gobyerno at ng mga mamamayang Pilipino. Congratulations, PAGCOR! At habang nagbubunyiho naman ang PAGCOR, mamigay tayo ng pera. Mahiwaga, tunog! Bago ako, ay may high-tech tayo ngayon ha. Dito na tayo sa ating mahiwagang tunog. Habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Ano yan, pinupukpok na yan at anong pinampukpok? Sa isang item, gawa sa bakal na maraming butas. Yung pangalawang item, dating inimbento para sa mga lalaki pero mas gamit na ngayon ng mga babae. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format na magte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ipapadala po ninyo inyong masagot sa 0919-282-6485. Ang premyo, 13,000. 13,000 na. O kasi kahapon, 12. O di 13 na ngayon. Yan, ha? Pag hindi pa rin nasagot yan, nako, lalako ng lalaki. Huwag niyo na mapabuti ng 100,000, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malansakit, sulit na sulit. Balik tayo sa mga balita.
Umabot ng 84% ng mga coral reef sa buong mundo ang apektado na ng bleaching, heat stress. Sa pag-aaral ng mga scientists mula pa nitong Enero, mabilis na tumitindi na ang bleaching event dahil sa climate change na dulot ng tao at nagsisilbing malaking banta sa mga coral reef. Lumabas din sa pag-aaral na 1998 pa unang nangyari ang bleaching event na nakakaapekto sa 21% na ng mga corals. Lumobo ang naturang datos noong 2010 na umabot ng 37% at sumipa naman sa 68% mula 2014 hanggang 2017. Ayon sa mga scientists, posible pa namang makarecover ang mga coral kung maibabalik ang normal na temperatura sa karagatan, pero kung mananatiling mainit ito, mamamatay na ang mga corals. Ang mga coral po ay nagsisilbing kanlungan, tirahan po ng mga biyayang dagat. Kaya oras na maubos yung mga corals na yan, di ubos na rin ho ang ating mga isda. Tulak ng ilegal na droga arestado, mahigit sa 1.3 million drugs, 1.3 million pesos na laga ng droga naman ang nakumpiska. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Pinusasa ng isang tricycle driver na si alias Bay, 28 anyos, matapos mahuli sa bypass operation ng Ecolan Police Station sa may Ecolan Subdivision, Barangay 76-A, Bukana, Davao City, pasado alas 8 ng gabi, Abril 23, 2025. Sa naturang operasyon, matagumpay na nabilhan ng pusher buyer ang suspect ng isang malaking pakiti sa hininhalang Cebu na may standard drug price na 53,600 habang kinapkapan ang suspect. Nakuha sa kanyang posisyon ang iba pang mga pakiti ng illegal na droga, ang jumbo size na pakiti nagkakalaga ng 880,000 at ang isang pakiti naman 141,400 at ang bypass money. Na-recover din mula sa narestong suspect ang isang kalibre 38 na baril at 3 bala. Sa kabuuan, nasa 1,328,000 ang mga illegal na droga ang na-recover ng kapulisan at nakatakdang sa sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga, Pilipinas. Daghang salamat, John Soter. Nangangamba ngayon sa kanyang kaligtasan ang provincial correspondent ng DZRH na si RH41 Romy Gonzales. Matapos makatanggap umano ng banta mula kay La Paz Abra Mayor at Congressional Candidate Joseph J.B. Bernosa. Sa panayam ng programang Magandang Umaga Pilipinas, ikinuwento ni Romy Gonzales na pinagbantaan siya ni Berno sa Facebook Messenger. Lumutang ang tensyon matapos iulat ni Romy Gonzales ang nangyaring barilan sa Tayum kung saan sangkot umano ang mga goons ng isang political party at ilang pulis. Ginit ng mamamahayag wala siyang binabanggit na pangalan ng sino mang politiko sa kanyang report at bukas siyang itama ang ulat kung may mga pagkukulang. Ngunit hindi niya katanggap-tanggap na murahin siya at siya ipagbantaan. Siguro ang parang pinag-question niya, siguro yung grupo nila, nabanggit lang yon. Yun siguro ang kinasasamahan niya ng loob na para bang napakasama ko ng reporter kung gano'n. Kaya sabi ko, pwede ko na ma-correct kung hindi niya big grupo yun, di pwedeng i-correct naman. Pero hindi naman yung talagang mumurahin tayo to the max at pagbabantaan pa. Ganun talagang buhay. Kung wala akong magagawa, pero just to say, dinadouble ko lang yung security ko dahil mahirap talaga pala. Sumagot na ang PNP Media Security Vanguard sa reklamo ng pagbabanta sa buhay ng DZRH reporter na si Romy Gonzales. Ito ay kasunod ng natanggap ni Gonzales na tawag na bantang mensahe mula sa isang kandidato sa pagkongresista ng Abra matapos itong iulat ang isang insidente ng pamamaril sa nasabing lalawigan. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Rondel Tuanyo, nakalap na ng kanilang lokal na opisina ang ebidensyang magpapatunay sa reklamo ng correspondent. Bagamat patuloy pa ang pagsusuri sa mga legal na hakbang, nakahanda naman ang magsampa ng kasong grave threat ang mga otoridad laban sa nasabing politiko. Ipatay po natin yung grave threat po ng kanilang kaso. At titignan pa po ng kanilang attorney na kung ano po
yung mga pwede lumabas. Sapagat yung mga ebidensya naman po ay medyo malalakas ako dito at pinakapihan nyo ay media bangay. Yung kanyang phone print na kanyang mga text messages to MD Messenger at yung pong digital evidence po. Inundin na ng National Press Club ang pagbabanta naman ng kandidatong kongresista ng Abra na si JB Bernos laban kay Romy Gonzales. Ayon kay NPC President Lionel Abasola, banta ito sa kalayaan at kaligtasan ng mga mamamahayag, lalo pat nalalapit na ang 2025 midterm elections. Kinumpirma rin ni Abasola na nakipag-ugnayan na sila sa Presidential Task Force for Media Security na kasalukuyan nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa reklamo ni Romy Gonzales. Buo umano ang suporta ng National Press Club at ng Presidential Task Force for Media Security para matiyak ang kaligtasan ng mga miyembro ng media sa panahon ng halalan. Pag may nangyari sa reporter o media man, ang sasabihin nila, hindi namin makukontrol yung kapamilya namin kasi nga, na-involve yung apelyido namin. Kumpara sa Metro Manila na malawak yung democratic space natin. So ang payo ko po sa mga ganyan, as much as possible, kunin po yung side na magkabilang panig at ang hindi tayo makapagtanim ng sama ng loob sa bawat isa. Nakabisikleta na bangga ng passenger bus sa Bataan, biktima na sawi. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Patay ang isang nagbibisikleta nang mabangga ito ng isang pampaserong bus na naganap sa EDSA 4 Lanes, Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan, alas 5:30 ng umaga kahapon. Ayon sa inisyal na investigasyon, pareho patungong kanluran ang dalawang sasakyan nang biglang tumawid ang bisikleta patungo sa U-turn slot at mabangga ito ng paparating na bus sa pass lane. Kinilala ang biktima na si Franco Cruz Bautista, 55 anyos, residente ng Barangay Tortugas, Balanga City. Agad siyang isinugod sa Bataan General Hospital, subalit idiniklaran dead on arrival. Ang bus na nakabangga sa biktima ay minamaneho ni John Chris Saraga, Bernas, 30 anyos, mula sa Oriong, Bataan. Siya ay dinala sa Balanga City Police Station para sa kukulang investigasyon at tamang disposisyon. Samantalang pinaalalahanan ang publiko sa lahat ng mga nagmamaneho na laging mag-iingat, lalo na sa mga nagbibisikleta, upang walang namamatay sa bawat pagkakamali sa karsada. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny Kumilang. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Oy mga mamis ha, o pwede tayong mag-laundry day today kung no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sample non-cotton. Gawa po ito ng ACS. Nagpahayag ng pagkadismaya si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kumikwestiyon sa kalidad ng bigas ng National Food Authority na ibibenta sa halagang 20 pesos per kilo. Binigyan din ni Secretary Laurel ang dedikasyon ng DA upang masiguro ang kalidad ng bigas na ibinibigay sa ilalim ng programa ng gobyerno na bahagi pa rin niya ng kinababahaginan pa rin naman ng ating Vice Presidente. Inilarawan ng kalihim ang Rice Program bilang pangunahing bahagi ng pagtupad sa pangako ng Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya noong 2022 na mapagaan ang gastusin ng pamilyang Pilipino, lalong-lalo na ang pinakamahirap na sektor. Sa ilalim ng batas, may mandato kasi ang NFA na bumili lamang ng bigas mula sa mga lokal na mga magsasaka upang masuportahan ang lokal na agrikultura. Sa pagsasabing ang bigas ng NFA ay pakain lamang sa hayop, ito daw po isang paghamak sa kalidad ng bigas ng ating milyon-milyong mga magsasaka na nagpapakahirap ng gusto sa kanilang pagsasaka. Kaya't walang katotohanan, sabi po ng kalihim, na ang pagkain o ang bigas na binibenta ng NFA ay mahina ang kalidad. Sinabi po ni Secretary Laurel, ipinagmamalaki niya ang kalidad ng bigas ng Pilipinas. Nilinaw naman ang palasyo na hindi mababang uri ng bigas ang ibinibenta ng Department of Agriculture sa halagang 20 pesos per kilo.
Ayon kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communication Office, kapareho lamang ito na kasalukuyang nabibili sa halagang 33 pesos per kilo. Ginawa ni Castro ang paglilinaw matapos ang komento ni BP Inday Sara na panghayop ang klase ng bigas na ibibenta sa 20 pesos na per kilong halaga. Ginit ni Undersecretary Castro, galing ang bigas sa produksyon ng mga Pilipinong magsasaka at hindi dapat maliitin ang kanilang ani. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Calamba, Laguna. Yan din sa mga taga Santa Maria, ha? Santa Maria, Laguna. Magandang umaga din po kay Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Nagbabala ang palasyo laban sa mga nagpapanggap na buyer para lamang sirain ang reputasyon ng murang bigas at magpapakalat ng fake news. Nagpasalamat naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagtupad dito sa pangakong abot kayang bigas. Matapos niyang atasan ang Department of Agriculture na simula na ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo sa Western, Central at Eastern Visayas sa susunod na linggo. Inanunsyo ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang pilot implementation ng programa matapos ang isang closed-door meeting sa Cebu kasama ang Pangulong Bongbong Marcos at ang 12 gobernador mula sa Visayas noong Miyerkules. Ayon kay Laurel, nais ang Pangulong Marcos na ipatupad ang programa sa buong bansa bago matapos ang termino nito sa 2028. Inilarawan ni Speaker Romualdez ang inisyatiba bilang unang malaking hakbang tungo sa abot kayang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Ipinunto pa ng leader ng Kamara na ang presyo ng bigas sa mga pamilihan na umabot ng mahigit 60 pesos per kilo noong nakarang taon ay bumaba na rin sa pagitan ng 35 hanggang 39 pesos para sa mga mamimili at ngayon ay abot kaya na nga ang layuning 20 pesos per kilo. Iginit naman ng Malacanang na walang bahid politika ang pagpili sa Visayas bilang pilot area sa 20 peso rice program ng gobyerno. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, pinili ang Visayas dahil sa maraming residente doon ang lubos na nangangailangan ng murang bigas. Bunsod din ito ng ulat ng Department of Agriculture na maraming stock ng bigas ang National Food Authority sa rehiyon. Kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Samantala, binasag na rin ng Malacanang ang pamumuna ni Vice President Sara Duterte sa nabinubudol umano ng administrasyon ng mga tao sa pagbibenta ng 20 pesos per kilong bigas. Sa isang press conference, pinuna ni Undersecretary Claire Castro ang pagiging negatibo ni BP Inday, lalo na't noon ay pinagdududahan niya ang kakayahan ng gobyerno na magbenta ng murang bigas. Ayon kay Castro, matagal nang pangarap ng Pangulong Bongbong Marcos na may hatid ang murang bigas sa mga Pilipino, kaya wala itong kinalaman sa kasalukuyang ratings ng Pangulo. Sinabi rin ni Castro na ang 20 pesos per kilong bigas program ay bahagi ng isang planong matagal nang binuo at walang kaugnayan sa eleksyon. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Binisita naman ng delegasyon mula sa Department of Agriculture sa pangunguna ni Secretary Francisco Chu Laurel ang Korea Agricultural Ministry o Machinery Industry Cooperative o KAMICO. Ito po sa South Korea upang talakayin ang mga oportunidad ng pagpapalawak ng negosyo at policy coordination na may kinalaman sa planong 20-hectare Korea Agriculture Machinery Industry Complex. Itatayo naman yan sa Nueva Ecija. Ayon kay Laurel, ang proyektong ito ay may mahalagang papel upang matupad ang halikain ng Pangulong Bongbong Marcos para sa modernong agrikultura sa Pilipinas na titiyak sa seguridad sa pagkain at mag-aangat din sa buhay ng ating mga magsasaka.
Isa sa mga paunahing isyong tinalakay sa pagbisita ay ang alok ng gobyerno na mga insentibo sa pamumuhunan para sa mga dayuhang investor. Kabilang dito ang tax holiday sa loob ng 6 na taon at pagbabawas sa corporate income tax rate. Mula 25% ay magiging 20% na lamang para sa mga kwalipikadong proyekto. Bilang pagkilala naman sa alok na insentibo, humiling ang Kamiko ng follow-up meeting sa Department of Trade and Industry sa Maynila upang plantsahin ang mga detalye at i-assess kung paano makikinabang ng gusto sa mga naturang insentibo. Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa Republic Act 12177 o Free Legal Assistance for Military at Uniformed Personnel Act na patunay na hindi iniiwan ng Administrasyong Marcos ang mga tagapagtanggol nito. Sa ilalim ng bagong batas, Republic Act 11 o 12177, sasagutin ng gobyerno ang bayarin sa legal na proseso at magbibigay ng komprehensibong libreng legal service sa mga military at uniform personnel na nahaharap sa kasong sibil, kriminal at administratibo kung ito'y may kaugnayan sa pagtupad din sa kanilang tungkulin. Inaprobahan ang panukalang ito sa Kamara bilang House Bill 6509 noong December 12, 2022 at bahagi ito ng Common Legislative Agenda. Sinabi ni Romualdez na isa lamang ito sa maraming batas at mga programang itinaguyod ng House of Representatives para mapabuti ang buhay ng mga unipermadong o nasa mga unipermadong serbisyo, ganyan din ang kanilang pamilya. Peace rally nilunsad naman ng grupong Peace Advocates sa Eastern Visayas kaugnay ng anibersaryo ng NDF kahapon. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Inilunsad naman ang isang peace rally sa Eastern Visayas ng grupong Peace Builders and Development Federation sa anibersaryo mismo ng NDF o National Democratic Front kahapon. Ang kanilang sigaw, itigil na ang armadong pakikibaka. Sa official na Facebook page na nasabing grupo, ang mga lumahok sa nasabing rally ay binubuo naman ng mga representante mula sa sektor ng kababaihan, magsasaka, mga guro, mga malilit na negosyante, empleyado ng gobyerno at ilan sa mga professionals. Sinabi naman ni Ms. Alma Gabin, ang presidente ng former rebels sa Eastern Visayas, wala ng kakayahan ang paglulunsad ng mga selebrasyon ng National Democratic Front o rebuilding grupo dahil sa pagsurinder ng karamihan sa kanila na mas pinili ang kapayapaan kaysa karahasan. Kaugnay nito, sa official pa rin na Facebook page na nasabing grupo ay nanawagan ang kanilang presidente na huwag ibuto ang mga party list na sumusuporta sa rebuilding grupo. Samantala, sa Northeast Samar ay walang namonitor ang otoridad na atrocities ng rebuilding grupo o New People's Army sa selebrasyon ng National Democratic Front kahapon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northeast Samar, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Bantayan. Ay baka kayo may mga importanteng lakad ha. 37 na makalipas ang alas 4. Magbaunti ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Barila ng dalawang naghihiliwa ang tribo sa Tabuk City. 3 ang nasawi. May follow-up report. Si Romy Gonzalez, RH41. Romy na imbag na bigat. Humantong sa pagkakasawi sa 3 kalalakihan ang marahas na barilan sa Purok 7, San Julian, Tabuk City kahapon. Kinilala ni Colonel James Mangili ng Kalinga PNP ang mga biktima na paong miyembro ng Calcio family mula sa Basaw, Dilag. Natagpuan sila ng mga nag-responding operatiba ng Tabuk City Police Station na nakahandusay at wala ng buhay sa kalsada matapos sila bang makapagbarilan sa mga hindi pa nakikilalang suspect.
Ayon sa report, nangyaring insidente sa pagitan ng alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga malapit sa bahay ni Barangay Kagawad Clive Dumaging alias Banataw ng Biga Tribe. Batay sa investigasyon, nakipagbarilan naman sina Santos Calciao, Tukar Calciao at Leo Palat Calciao sa mga hindi pa nakikilalang salarin. Tinatayang 50 metro ang layo mula sa bahay ng Barangay Kagawad. Ang mga biktima na armado ng 2 M16 rifles at shotgun ay nagtangkang tumakas, subalit biniwian sila ng buhay dahil sa kanilang mga sugat. Prinoseso ng Police Forensic Unit ang pinangyarihan ng krimen, samantalang kumakalap pa ang mga investigador ng leads para makilala at mahuli ang mga suspek. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa naturang insidente ng pamamaril, subalit lumilitaw na posibleng hidwaan sa tribo ang dahilan ng naturang insidente. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Egnina. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga residente ng Cainta, Rizal at Pasig City kay Senator Bongo at makasama nitong Duterte candidates nang magsagawa ng motorcade ang grupo sa nabanggit ng mga lugar. Dahil sa dami ng taong sumalubong, inabot na ng gabi ang motorcade. Nagkaroon pa ng part 2 sa ilang bahagi ng Pasig City kahapon. Sinuyod ng motorcade ang mga luubang bahagi ng Pasig City para kumustahin ang urban poor sector. Nangako naman si Senator Bongo na patuloy niyang ilalapit ang mas marami pang serbisyo ng gobyerno sa mga Pinoy, tulad ng pagsusulong niya ng pagkakaroon ng sapat na trabaho at pagkain para sa mga mahihirap na Pilipino. Sinabi din ng re-election ni Senator na prioridad rin niya na mailapit ang serbisyong medikal sa mahihirap na komunidad at sapat na pagkain para maiwasan ang gutom. Ganito man ni Senator Jaime Marcos na ang pag-arangkada pa lamang ng paghahain ng kandidatura noong October 2024, may kutob na siya. May matinding bardagulan na mangyayari sa politika pero hindi niya inakala na magiging ganito kagrabe. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na nagitla siya nang umabot pa ang away politika sa pagtutulak ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at pagpadadampot at pagtangay patungong The Hague, Netherlands sa dating Pangulong Digong. Mabuti na lamang niya at simulat sa poll, hindi na talaga siya formal na naging bahagi ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Pangulong BBM dahil nais niyang makatrabaho ang lahat ng partido. Binigyan din pa ni Senator Jaime na upang maging epektibong leader at makagawa ng epektibong mahakbang at mga programa, kailangan na walang pinapanigan at kinikilingan. Kasabay nito, sinabi din niya na malaking karangalan ma-endorso siya ni VP Inday Sara sa kabila ng mga kaguluhan ngayon sa politika. Nananawagan din si Senator Jaime sa sambayalang Pilipino na sana'y makita nila kung sino ang talagang opisyal ng pamahalaan na nagtatrabaho at nagpupursige ng mga bagay na kanilang pakikinabangan. Karagdagang puwersang panseguridad para sa nalalapit na halalan, i-deploy naman ng Joint Task Force Central sa mga bayan ng Maguindanao at SGA BARM. Detalye na balita mula kay June Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May panibagong karagdagang puwersa pang seguridad ang dumating sa 6th Infantry Campilan Division sa Awang Maguindanao del Norte bilang kabahagi ng paghahanda ng Armed Forces of the Philippines para sa nalalapit na halalan sa bahaging ito ng Central Mindanao. Ayon sa JTF Central Information Office, partikular na i-deploy ang mga bagong dating na tropa ng 48IB at ng 1st Armor Company Armor Division sa mga bayan-bayan sa dalawang probinsya ng Maguindanao at sa Special Geographic Area o itong SGA BARM. Ang JTF Central katuwang ng PNP ay nakatutok sa paglalatag ng mga kahandaan ngayon bilang kaligtasan ng lahat, partikular ng civilian community laban sa mga nagbabalak ng karahasan sa araw ng halalan sa Mayo 12. Ayon naman kay 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran, patuloy nilang susuriin ang overall situation sa kanilang AOR at tutugunan ang pangailangan ng deployment kung kinakailangan. Natatandaan nitong Marso, dalawang company ng Philippine Marines ang MBLT-6 ang nauna nang dumating sa AOR ng JTF Central, partikular sa Cotabato City. Bago lamang Kuyang Angel ay umikot na rin dito si Police Lieutenant General Bernard Banak, ang Director ng Area Police Command Western Mindanao, sa AOR
DOR ng JTF Central. Ayon kay Banak, primary concern nila ang BARM region sa May 12. Maliban sa regular troops ng ProBAR, may mga augmentation troops na rin ng police force mula Region 11 at 12 na idineploy ngayon dito sa BARM region. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June, ay magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Mindanao, sa mga suki natin sa Tawi-Tawi, ha? Kumusta na ho kayo? At saka dyan sa mga suki natin sa Midsayap, North Cotabato. Baka kayo ho ay may mga importanteng pagbibigyan ho ng regalo, ha? Isipin ho natin ang tangerine chocolate. Ito po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. Wala pa ho kasi ito sa mga supermarket, ano ha? Online po pwede ho ninyong mabili. Check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Meron po dyang mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na pwede po ninyong pagpilian. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya ating tangkilikin. Pinangunahan naman ang mga matataas na opisyal ng SM ang groundbreaking ceremony para sa itatayong SMX site sa Pasay City. Kabilang sa mga personal na o mga personalidad na dumalo sa naturang seremonya sina SM Engineering Design and Development President Hansi Jr., Executive Vice President ng SM Hotels and Convention Corporation na si Peggy Angeles, SM HEC President Elizabeth C., at ang Senior Vice President for Operations na si Walid Wapik. Matatagpuan ang itatayong SMX site sa tapat mismo ng SM MOA Arena sa loob ng SM Mall of Asia Complex na tinaguriang pinakakonektadong business at lifestyle district. Congratulations! Magandang umaga, Pilipinas! Senator Tol Tolentino ramdam ang kampanya laban sa kanya ng China sa pamamagitan ng mga trolls. Detalye na balita mula kay Raymond Edpaz, RS28. Raymond, good morning. Mas marami sa ating mga kababayan ang magkakaroon ng trabaho kung lalo pang mapalakas at mapaganda ang ating tourism program. Ito ang paniniwala ni Senador Lito Lapid na siyang chairman ng Senate Committee on Tourism kasunod ng pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga tourism destination area ngayong panahon ng Semana Santa. Para kay Lapid, kapag lumago ang ating programa sa turismo, ay tiyak na dadami ang magkakaroon ng trabaho. Sa kanyang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa, kanyang binibigyang din na kailangan may pagpatuloy ang mga programang kanyang napasimulan. Maliban sa turismo ay kasama na ang mga programa sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at trabaho. Si Lapid ay may naisunumiti ng mahigit na 900 panukala sa Senado kung saan mahigit na 100 dito ay tuluyang naging batas. Si Lapid ang author ng Free Legal Assistance Act of 2010 na nagbibigay ng libreng legal service sa mga mahirap nating mga kababayan na walang kakayang magbayad ng abogado. Bilang chairperson din ng Senate Committee on Games and Amusement and Sports, tiniyak ni Lapid na mapagkalooban ng sapat na suporta ang mga kabataang lumalahok sa sports competition. Kabilang na itinuturing na landmark piece of legislation ay nakta ni Lapid ay ang Republic Act No. 11767 o ang Foundling Recognition and Protection Act na nagtatakda ng legal basis para may rehistro at suportahan ng mga batang ampon o ang mga batang pinulot sa lansangan. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Eto pala yung troll farm. May troll farm nga na pinatatakbo ng China sa Pilipinas. Ito naman ang binunyag ni Senator Francis Tolentino sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones kaugnay ng nadiskobring underwater drones at pang-espiya sa bansa.
Ayon kay Tolentino, ang mga naturang troll farm ay naglalayong sira ng gobyerno, ang bansa at ang mga individual laban sa China. Kabilangan niya sa mga troll ay nagpapanggap ng mga guro, sundalo, pulis at mga opisyal ng pamahalaan na nagkukomento sa social media at nagpapakalat ng fake news na pro-China, lalong-lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Sa pagdinig, ipinakita ni Tolentino ang isang cheque na nagkakahalaga ng 930,000 pesos na bayad umano ng Chinese Embassy sa kumpanyang Infinitus para kumuha ng mga keyboard warriors. Ayon kay Tolentino, hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang troll farm at hindi lang Infinitus ang kumpanyang nasa likod nito. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Ay subalit ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Sinita din ni Senator Tolentino ang pagliba ng ilang kalihim sa pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y Chinese spying activities sa Pilipinas. Partikular na pinuna ni Tolentino ang chairperson ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty, ang pag-absent ng mga pinuno ng DICT at ng Department of Science and Technology na ayon sa komite ay nasa official travel na naman. Nasa official travel na naman ang mga taga-DOST. Sarkastikong komento ng senador, kaya sila nahahaka. May estilong patama sa kanila, saan nila kakulangan ng prioridad sa issue. Kinasyon din ni Tolentino ang kapangyarihang ipinagkaloob sa mga dumalong kinatawan ng dalawang ahensya kung may otoridad bang may ito na sumagot sa mga sensitibong tanong sa hearing. Idiniin pa ng senador, mukhang hindi binibigyang prioridad ng mga opisyal ang investigasyon ng Senado sa kabila ng bantang pangseguridad na kinakaharap ng bansa. Ibinunyag ng National Security Council na may mga palatandaang nanghihimasok ng China sa nalalapit na eleksyon sa Pilipinas. Sa pagdinig ng Senado ukol sa espionage at submersible drones, ipinahayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya may mga indikasyon na may mga operasyon umano ang Chinese state para maimpluwensya ng eleksyon. Kinumpirma rin ni Malaya na may mga impormasyon o narratives na nagmumula sa Beijing na pinalakas ng local proxies na Pilipinas sa pamamagitan ng social media. Ito ay matapos na tanungin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang mga opisyal kung bakit o kung may mga ebidensya ba ng panghihimasok laban sa mga kandidatong pro-Philippine sovereignty o tumitindig kontra sa China. Sinabi ni Malaya, tukoy na nila ang mga individual na ginagamit umano ng China para isulong ang kampanya kontra sa mga kandidatong hindi kakampi ng Beijing. 9 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano po itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ayan, payo ho ng mga dalubhasa, mas maganda 1 oras bago matulog, 2 kapsula po ng ultabayo. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na i-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa bilang commander ng ating immune system para maitaboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakakatulong po ang ultabayo na labanan ng puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising, magandang disposisyon natin sa kinabukasan. Ayan, ha? At doon sa mga nanglulupaypay na mga manoy, ha? Na mga senior, nabibigyan buhay, ano ha? Kung may mga katanungan pa kayo, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ano? I-text nyo yung inyong mga concern at sasagutin po yan ng mga medical experts. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ngayon ay available na rin sa South Star Drug. Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas! Ito po naman ay grupo ng mga professional na naglilingkod sa ating mga kababayan sa pinakamalalayong barangay. Sila ho yung talagang sumasakay ho ng kabayo, kalabaw, karitela, kangga.
pagka medyo sinuwerte, nakakasakay ho ng habal-habal o kaya ng mga Skylab, papunta ho sa mga pinakaliblib na mga lugar sa iba't ibang panig po ng kapuluan para paglingkuran ng ating mga kababayan. Yan po ang mga kumadrona. Ayan ho. Kaya ganun ho yung malasakit natin sa mga kumadrona. Sila ho yung nagpo-provide ng basic health service sa ating pong mga kababayan sa mga kanayunan. Para masiguro na ang panganganak ng isang nanay ay maging ligtas. At syempre, mapalaking maayos ho ang bata. Kasama ho natin ang Chairman Emeritus ng Philippine League of Government and Private Midwives at isa ho sa mga nominee ng Ang Kumadrona Party List, si dating Assistant Secretary Cecil Santos. Sek, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga po, Kong, at magandang umaga rin po sa ating pong mga tagapakinig. Opo, kumusta ang kampanya? Sa Laguna ngayon. Kumusta ang kampanya? Medyo ano po tayo ngayon, double time kasi ilang linggo na lang po ang natitira. Pero nagpapasalamat po ako sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa BARM, yung mga malalayong lugar po, kasi talagang nagbubuluntar po yung ating mga midwives din doon, mga kumadrona natin, na talagang pursigido na po, Kong, kasi kailangan makakaroon na po talaga tayo ng representante sa Kongreso, sapagkat talagang kailangan maamindahan na po yung ating pong mga isinusulong doon. Kasi kung naalala po ninyo, Kong, yung ating batas na pinropose, ay na-aprobahan na po yun noong May 15 sa House of Representatives. So unfortunately, medyo hindi po umusad sa Senado. Kaya natutuwa po ako at maraming salamat din po sa naririnig ko po lagi araw-araw kung paano rin po ninyo talaga nakikilala ang ina-acknowledge ang effort po at mga ginagawa po ng ating mga kapatid na kumadrona, lalong-lalo na po yung mga nasa mga nuglog na lugar, hindi sa area po na tinatawag po natin. At hindi lamang po mga midwives ang bahagi ngayon ng kumadrona, kundi iba't ibang mga sektor na naglalayon nga pong mapalakas ang ating health sector. Asek, kayo ho, may kinilala kayo nung nakaraang convention, may kinilala kayong mga natatanging mga kumadrona, Anong nagmo-motivate sa kanila para akyatin ang bundok, harapin kahit yung mga NPA, yung mga mga warlords doon sa iba't ibang mga lugar, sa mga malalayong mga lugar? What motivates them to provide that kind of service? Ang nakikita ko po kung sa kanila talaga, yun talagang kanilang taus-pusong pagsiservisyo sa kanilang community. Kasi kung nakita po, sayang hindi po nyo nakita yung yung pong video na pinakita kung saan po yung isang kumadrona ay talagang ilang oras bago po nakadating doon sa kanyang area of assignment. So nakikita po nila na wala naman po talagang magbibigay ng serbisyo, magbibigay ng mga pangkalusugan na pangangailangan ng mga tao kung hindi po sila. Kasi ito lagi po rin natin na pag-uusapan, with due respect po talaga sa ating mga doktor at sa ating pong mga nurses, ang mga talagang makikita niyo po sa ating mga lugar na malalayo yon ay talaga pong mga kumadrona, hindi po nararating ng ating pong ibang mga health professionals. So, yun po ang nag-motivate sa kanila na sila lang po yung aasahan sa community. Kaya nga po noong convention na rin yun, na-mention po natin at napag-usapan din po namin ni Atty. Gubalya, ni Atty. Fiona, na talagang ito pong unang-una na gagawin po natin pagdating na po at God willing at nakaupo na po sa Kongreso, ay i-refile nga po yung ating pong batas na na-approve sa kanila, Yun po ang unang-unang gagawin. At i-intensify po natin kasi nakita ni Atty. Gubalya din po na talagang kawawang-kawawa po yung ating mga kumadrona. Kung makikita po ninyo yung mga midwife na nakalusong sa tubig at habang nagbabakuna. Kung po yun sa mga bundok na pumapanik, makikita po ninyo yung talaga. Kasi sabi nga namin, grabe pa itong mga kapatid natin dito sa National Capital Region, sa mga ibang malalapit na lugar, ang dami na nating maririnig sa kanila na hinaing. So hindi nila alam din na mas mapalad pa rin sila dito sapagkat hindi nila nararanasan yung mas nararanasan din ng mga kapatid namin sa talagang napakalayong lugar. Kahit po si Minister Sinulinding na naging panauhin din po namin at nagpakita po rin ng mga ginagawa ng mga kumadrona sa BARM, ay talagang grabe po ang kanilang kalalagayan ngayon. Nagpapasalamat din po kami kay
Minister Sinulinding ng BARM kasi talagang binibigyan din po niya ng pansin kasi si Minister Sinulinding lang po ang nakapagbigay ng isang programa na MECA ang tawag po doon. Midwife for every community. ARMTA lang po yun noon hindi pa po BARM nung pong panahon niya as secretary noon. So yun po sana din ang mangyari, no? Kasi kasama po yun sa ating pag-amenda na talagang isusulong po nun talaga namin yung isang midwife po kada barangay. Ang tagal na namin kong hinihiling po ito kasi sa dami po ng programa na nilalatag ng Department of Health kung saan ang mga midwives po ang talagang siyang nag-iimplementa, hindi na po namin makakayanan yung lahat ng mga programa. Almost all programs of the Department of Health, ang unang-una po talaga na nag-iimplementa ang mga kumadrona. Tapos magbibigay po ng programa ang DOH, magbibigay sila ng mga midwives na maaasay sa community. Ang dami, so again, baka sabihin po nila, against tayo sa mga nurses. Kukuha sila halimbawa lang po ito, no? Mga 300 na mga nurses na i-deployed sa mga iba't ibang lugar. Tapos kukuha lamang ikaw ng 75 na mga midwives. Ay, parang kulang na kulang po. Kaya yun po ang isa po nating pinaglalaban talaga, no? Magkaroon ng kada midwife kada isang barangay at yung pong salary entry level po nila, no? Nakita rin nga po ni Atty. Gubalya na ganyan lang po pala ang sweldo po ng ating mga midwives. Kasi kung ang entry level pa lang po ngayon na pinapatupad ay salary grade 8 po at 9 and 11. Magkano yun? Magkano yun pagka salary grade 8? Ang 8 is 19,000. 19. Ang 9 is 21, ang 11 is 27. So ang sabi nga po ni Atty. Gubalya ay talagang panahon na rin na talagang isusulong natin yung salary grade 15, which is 36,000 po. Okay. Ma'am, parang mga nurse din ang mga kumadrona, di ba, na dadaan sa licensure examination? 4 years na rin yung baccalaureate program. Di ba? Yung pong baccalaureate ay ngayon pa lang po sinimulan itong nakaraang taon. Kaya yung mga magkakaroon po ng kurso na baccalaureate ay sa 2027 pa po. Sasamantalahin ko po yung pagkakataong ito na pasalamatan po ang mayor ng Calauan, sapagkat mayroon po na Calauan Community College po dito na kung saan po ay magsasalita po ako ngayong araw na ito sa mga student midwife po. Bachelor of Science in Midwifery. Siya po yung kauna-unahang mayor din na nagkaroon po ng interest na mag-start po nitong BSM na to. So, wala pa po tayong BSM ngayon. So, 2027 pa po tayo magkakaroon ng diretso na first year, second year, third year, fourth year. Inalista po ng CHED ang 2 taon po na kurso ng midwife na kagaya po namin nung araw. Ayun. Pero yung yung mga license na ngayon, hindi na kinakailangan magpursu pa ng further studies para magkaroon ng baccalaureate program. Hindi na. Yun po yung nakalagay sa planning. Kailangan. Hindi po kailangan. Hindi kailangan. Kung sakali po, equivalency po ang tawag po natin doon, no? Doon po sa proposal nila Congressman Plato, na salamat din po kay Congressman Plato kasi talaga pong isinunod po niyan talaga yung pag-approve po nitong aming midwifery law na ito, no? Kung sakali at naaprubahan itong batas na ito, nitong 19 Congress na ito, yung lahat po ng humahawak ng mga lisensya, no? Na hindi na po nila kinakailangan, ituloy po yung 4-year course. Okay. Kung naaprubahan po, no? Itong course ito. Pero may equivalency po tayong tinatawag na dapat ay tumutulong sila doon sa continuing professional education, may mga training sila at nakapasa din sila sila doon sa Asek, pumapangit na yung signal mo. Talagang napakaganda ng telecom dito, telecom sa Pilipinas. Katagalan habang nag-uusap tayo, kagandang programa. Oo, nakakalungkot. Anyway, Asek Cecil, ingat po kayo at sa lahat ng mga kumadrona. Again, maraming salamat po sa inyong paglilingkod, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang nasa mga malalayo at mga liblib na lugar na hindi ho naaabot talaga ng medical services ng ating pong pamahalaan.
sakripisyo. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Salamat, Asek Cecil. Ingat po. Thank you. Salamat po. Magandang umaga. Si Asek Cecil Bangka Santos, isa ho sa mga nominee ng Ang Comadrona Party List. Number 72 po yan sa inyong mga balota. Magandang umaga, Pilipinas! Pinuri naman ni Senator Bongo ang provincial government ng Batangas sa patuloy nitong commitment na gawing mas accessible at inclusive ang healthcare sa ginanap na blessing ceremony ng Outpatient Department ng Batangas Provincial Health Integrated Management Center sa bayan po ng Tui. Sa kanyang mensahe, pinakita sa nasabing event, pinuri ni Senator Go sina Governor Dodo Mandanas at Provincial Health Officer Dr. Rosalie Masangkay sa kanilang inisyatiba at ito'y magandang halimbawa kung paano maaaring makamit sa pamamagitan ng epektibong pagtutulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at national government ang mga serbisyong kinakailangan ng ating mga kababayan. Ang kay Senator Go, ang pagbubukas ng Outpatient Department ng Batangas LGU ay isang konkretong hakbang papalapit sa mas abot kayang serbisyong medikal para sa marami nating mga kababayan sa mga lalawigan. Hoy, baka kayo din hoy naghahanap ng magandang investment opportunity dito sa Pilipinas at sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment. Investment bukod doon sa magiging tirahan. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry ngayon with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. At tinutukoy po natin mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, mga department store o mga grocery store at maging ang munisipyo. Napakalapit lamang po niyan sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas! 5:05 ang oras sa buong kapuluan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas ang alas 5. Kasama na natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Dan, good morning! Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa Southern Mindanao sa mga lalawigan niya ng Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at sa Tawi-Tawi. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, makakaranas muli tayo ng mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng late afternoon to evening, asahan muli natin yung mga tsansa ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang yellow warning na nakataas at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Ngitong weekend, ano magiging weather lookout natin? Opo, for Metro Manila and malaking bahagi pa ng Luzon and Visayas, magpapatuloy nga itong yung usual na mainit at maalinsangang panahon. Pero itong area ng Mindanao, dahil sa ITCZ, inaasahan natin na mas madalas yung mga afternoon thunderstorms. So asahan natin yung mga malalakas na buhos ng ulan, especially na dito sa Southern Mindanao area. Wow! Gaano kalakas? Pag sinabi natin kalakas, tatagal ng oras? Possible po yung mga kaulapan magtagal throughout the day, pero yung mga pag-ulan, usually sa hapon hanggang sa gabihan po. No? So moderate to at times heavy rains yung posibleng maranasan over Southern Mindanao. May mga pagbaha? Possible po yung mga pagbaha and landslides, lalo na sa mga prone areas. Pero associated po ito sa ITCZ, no? Sa ngayon wala pa naman tayong binabantayang low pressure area. Okay. Dan, maraming salamat. Ingat. Thank you. Happy weekend. Si Dan Villamil mula po naman sa Pag-asa.
At kung kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kabahay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Pangulong BBM pinatitiyak sa Department of Transportation ang kaligtasan ng mga commuter na sumasakay sa mga PUB. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na paigtingin ang mga hakbang para proteksyonan ang mga commuter mula sa mga abusadong PUV drivers. Ito'y kasunod ng ulat ng Land Transportation Office na higit 1,000 sasakyan ang bumagsak sa roadworthiness inspection at mahigit 600 driver ang sinuspinde dahil sa pagkakasangkot sa aksidente at pagpopositibo sa iligal na droga. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nais ng Pangulo na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga commuter na araw-araw na bumibiyahe. Ayon kay Castro, pagpapakita rin ito na seryoso ang gobyerno sa adhikain na panatilihin ang ligtas na mga kalsada, kaya hindi dapat abusuhin ng mga driver ang pribilehiyong ipinagkaloob sa kanila. Kaugnay nito'y suportado rin anya ng palasyo ang panukalang anti-kamote bill laban sa mga irresponsableng motorista na nasasangkot sa mga aksidente. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections o COMELEC ang nasa 29 na mga local candidates para naman sa midterm elections kaugnay ng alegasyon ng vote buying. Kabilang sa may inisyuhan ng show cause order ng Kontrabigay Committee ng poll body, sina Caloocan City Mayor Del Malapitan, Malabon City Mayor Ginny Sandoval. Ganon din si Mayor Isko Moreno na tumatakbo sa Maynila at isa pang kandidato din sa Maynila na si Sam Bersosa. Ayon sa COMELEC, nais nilang magsumite ng written explanation ng mga kandidatong binigyan ng show cause order at kung bakit hindi sila dapat ma-disqualify at makasuhan ng paglabag sa eleksyon. Ayun, meron pa dun sa dalawa. Ito pa. Inaakusahan din ng vote buying si Baybay City Leyte mayoral candidate Marilu Baligod. Si Yorme Isko pala namigay daw po ng 3,000 pesos sa mga public school teacher. Si Sam Bersosa naman namigay ng mga goods na may pangalang SB. Ayos, daming pera ha. Ilan pa sa mga tumatakbo naman ng pagkakongresista ang naharap din sa nasabing aligasyon. Kasama dito sina Bulacan 4th District Representative Ana Hernandez, Quezon City 3rd District Representative Julian Coseteng at Baybay City Leyte 5th District Representative Libito Baligod. Nasa listahan din ang mga kandidatong may issue ng vote buying na tumatakbo sa Sangguniang Bayan, sina Jerry Jose Villaverde ng Nueva Vizcaya at ang tumatakbong gobernador ng Masbate na si Richard Co. Yan daw po yung mga inireklamo ng vote buying. Ayan. Malas nyo lang, may nagreklamo. Yung iba, hindi pa inireklamo. Pero soon. Magandang umaga, Pilipinas! Yung iba naman kasi ibang gimmick eh. Gaya halimbawa dito sa Quezon City, meron isang re-electionist congressman. Ang ginagawa, pupunta siya bago ang pamimigay ng ayuda. Ayan, mamimigay ng wala mo na mamimigay ng ayuda dahil narating pa si congressman. Ayun, doon siya magdadaldal, ibibida niya yung mga naging accomplishment niya at mga proyekto niya. After a while, pagkatapos niyang dumaldal, kasabot yung ilang mga mga taga ron. Saka naman mamimigay ng ayuda. Ayan, kanya-kanya pautot talaga. Sabi ho ni chairman, ang bawal lang kasi while ongoing ang pamimigay. Before and after, hindi daw po nila masasakalawan. Kaya lang, pwede pa rin maging basihan ng mga reklamo.
Magandang umaga, Pilipinas! Basta itong tandaan ho natin, yung pinamimigay po nilang ayuda, hindi po nila pera yan. Galing po yan sa bulsa ninyo. Galing po yan sa bulsa ng mga taxpayer. Ha? Hindi ho nila pera yan, ipinamimigay nila na parang kanila, di ba? Para ho kayo ay mabola. Magandang umaga, Pilipinas! Iniyak na Department of Foreign Affairs sa bantay sarado nila ang kaso ng 3 Pilipinong dinakip sa China dahil sa manoy espionage na konektado sa Pilipinas. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, nakatutok na ang mga opisyal ng Pilipinas sa China sa sitwasyon ng mga naarestong Pinoy sa Hainan. Nauna nang ibinunyag ng Beijing na nasira nito ang isang intelligence network na umano'y itinatag ng Philippine Intelligence Agency. At 3 Pilipino nga ang naaresto sa naturang operasyon. Nagpahayag naman ang pagkamahalang National Security Council sa naturang alegasyon, kabilang ng umano'y pag-amin ng mga inarestong Pilipino na dati ring benepisyaryo ng Hainan Government Scholarship Program. Ginit ng DFA, ipinaabot na nila sa Chinese authorities ang panawagan na siguraduhing igagalang ang karapatang pantao ng mga Pinoy at maisailalim mga ito sa due process alinsunod sa batas ng Philippine-China Consular Agreement. Dinagsa ng mga relihista ang Chinese Consular Office sa Makati City para kalampagin ng China na palayain ang 3 Pinoy na inaresto dahil sa manoy pang-espiya. Ayon kay Akbayan Representative Percy Sendanya, maraming kinokontina ng kanilang grupo ang pag-aresto kina David Cervantes, Albert Endencia at Natalie Olizardo na pawang residente ng Palawan. Ayon kay Sendanya, bahagi niya ito ng palit-ulo hostage diplomacy ng bansang China. Git niya ang pag-aresto sa mga nabanggit Pinoy ay paghihinganti ng China sa mga nadakip namang Chinese spy sa Pilipinas. Paliwanag na Sendanya, ang 3 Pinoy ay mga inosanteng migrant worker na nagtapos sa mismong scholarship program ng China at payapang naghahanap buhay doon. Nananawagan naman si nating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na ripasuhin na ang matungkuling natanggal sa National Food Authority o NFA sa ilalim ng Rice Tarification Law. Ginit ni Montemayor na ang pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA ang susi para maipatupad sa buong bansa ang bentahan ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo na pilot testing na lamang at nasa pilot testing na ngayon sa Visayas. Anya, dati nang may kapangyarihan ng NFA na kontrolin at mag-establish ng presyo ng bigas kung masyado na itong mataas. Ngunit natanggal ito matapos ngang ipasa ang nasabing batas. Opo, kasi nung simula po nung 2019 na ipinasa po yung tinatawag na Rice Tarification Law, kinapon po yung NFA. Tinanggalan talaga ito ng mga kapasidad. Dati kasi ang NFA may programa po yan, Grains Procurement Program po yan. Sila po bumipili ng palay, malaki-laking porsyento ng palay production natin mula sa ating magsaka at good price, yung tinatawag na support price. Tinanggal po yan ng RTL. Babala pa ni Montemayor, posibleng malugi ng mahigit 25 pesos per kilo ang NFA sa pagbebenta ng bigas sa presyong 20 pesos per kilo. Bale, ang budget naman ng NFA nanggagaling din naman sa inyo. Sa kaban ng bayan, edi ang lugi ho dito bandang huli, tayo hong mga taxpayer. 17 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, maganda umaga sa mga magsasaka natin dyan po sa lalawigan ng Quezon. Buti pa itong mga taga Quezon, hindi na masyadong umaasa na lamang sa kopra dahil meron ho silang pinuproduce ngayon ng dekalidad na cacao beans para i-process para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na cacao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron na ho silang sariling brand ng tsokolate. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Dahil tinulungan po ito ng DUST at ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, ating
tangkilikin at ipagmalaki. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kabilis ng oras, 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga. May buntag sa matik paminaw nato riyan sa Kidapawan City. May aga sa makuturan tada sa Negros. At muli magandang umaga po sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na ho yung matagumpay na roadshow dyan po sa Canada? Good morning kay Boss Manny, kay Sir Art, kay Sir June, kay Tita Lloyds, at saka kay Tita Cora, din kay Ma'am Linda. Happy viewing ho sa lahat ng mga suki natin dyan. Parte na ho sa mga suki natin dyan sa New York. At sa mga seafarers natin, sa mga magdaragat natin. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Ballesteros, Cagayan. Ayan, pero doon sa mga nandyan sa, sa Middle East, kung pauwi ho kayo ng Pilipinas, siguro magpasalubong tayo ng local brand ng tsokolate. Pero ang oras sa Pilipinas, 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent ito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC. Yan po naman yung tinatawag ng ating mga dalubhasa na commander ng ating immune system. Yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. At natutulungan tayo ma-achieve ang magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Siyempre, pagka magandang gising, magandang disposisyon mo sa kinabukasan. At doon sa mga mister na may malungkot ng hinaharap, subukan daw ninyo mag-ultabayo. Kung may mga katanungan kayo, mag-text kayo sa 0917-110-6580. Ayan, yan po ang ultabayo. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Southstar Drug. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Nadagdagan ng siyam ang listahan ng mga gamot na exempted sa value-added tax. Sa abiso ng Food and Drug Administration, kabilang sa mga ito ang gamot na para sa hypertension, cancer, tuberculosis, kidney disease, diabetes at mataas na kolesterol. Sa listahan, kasama na sa mga VAT-free ang mga gamot na sumusunod. Para sa cancer, yun daw pong bortezomib, docetaxel, lenvatinib, at saka yung lenalidomide at paclitaxel. Basta. mga pharmacist lang magaling magbasa dito. Para naman sa diabetes, yung saxagliptin at saka yung dapagliflozin. Sa hypertension naman, yung losartan, potassium plus robovastatin. Para naman sa sakit sa kidney, VAT exempt na rin yung peritoneal dialysis solution with 2.5% dextrose. At sa TB naman yung rifampicin plus isoniazid plus pyrazinamide. Ayon sa FDA, layon ng naturang hakbang na mabigyan ng publiko ng abot-kayang gamot alinsunod sa corporate recovery at tax incentive for enterprises o CREATE Act. Magandang umaga, Pilipinas! Para may pambili ho tayo ng gamot. Ito na ho muna ang ating mahiwagang tunog na kakahalaga ngayon ng 13,000 pesos. Ang prinsipyo ng P6, pinokpok. Ano yung pinokpok at anong pinampokpok? Ang isa sa mga raw material, ang isa sa mga item na hinahanap natin ay gawa sa metal pero maraming butas, ginagamit sa konstruksyon. Yung isang item naman, inimbento para sa mga lalaki pero ngayon mas gamit na ng mga babae. Ngayon, ano daw yun? Pamalo. Hindi pamalo. Hindi. Ano pamalo? Baka mamaya magagamit pa yan kung kanino. May magulpe ba? Ha? Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo, itetext po ninyo sa 0917
0919-282-6485. Ulitin natin ha, yung text line natin. 0919-282-6485. Isang beses lang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Sundin po ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ulitin natin ha, isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pag sumobra kayo ng sumagot kayo ng 2 beses, baka hindi basahin ng ating system. Ayan ha, parang COMELEC lang yan. Pag boboto ho kayo sa party list, ako, ang dami niyan ha, 180 plus yung 180 ba? Basta ang dami. Mahaba ho ng listahan. So punta na ho kayo agad doon sa back page ng inyong balotang makukuha. Hanapin ho ninyo yung inyong choice ng party list na napupusuan ho ninyong suportahan pagkatapos shade. Halimbawa, gusto nyong iboto ang Kumadrona, number 72. I-shade nyo na yun pagkatapos lipat na ho kayo doon sa harap para masiguro natin hindi ma-invalidate ang inyong boto para sa party list election. Sa mga senador, dapat 12. Pwede kayong mag-undervote, pwedeng 11 lang. Pero hindi kayo pwedeng bumoto ng 13. Maganda umaga, Pilipinas! Si Kailin Alcantara at Kobe Paras pala, tahimik pa rin sa gitna ng breakup issue. Nag-break sila? Parang kilala din natin. Si Jackie Foster naman may patama hinggil sa manipulation. Ang detalye ng balitang yan mula kay Gorgie Rula. Gorgie, sino sila? Hindi pa rin nagsasalita sina Kobe Paras at Kailin Alcantara tungkol sa napabalitang breakup nilang dalawa, pero marami na ang nakapansin sa hindi nila pag-follow sa isa't isa sa kanilang Instagram account. Ayon sa ilang napagtanungan namin, bandang first week of April na raw nag-break ang dalawa, pero pinigilan daw silang magsalita tungkol sa tunay na status ng kanilang relasyon dahil meron pa silang ini-endorsong produkto. Mukhang utos nga ito ng management team ni Kailin ang Sparkle, kaya kung napapansin, naiwan lang ang mga pictures na magkasama. Yung may mga brand na ini-endorse, pero lalo pang pinag-usapan ng mag-unfollow nga si Kailin kay Kobe at sumunod din ang huli. May mga cryptic post pa si Kailin pati ang pamilya nito, kaya marami nang nagkumpirmang hiwalay na talaga sila. Sabi pa ng aming source ay manahimik na lang si Kobe sa isyong ito kahit maraming nagsasabing maraming kwento tungkol kay Kailin. Kaya nag-post na lang si Kobe ng kantang Wish I Never Met You. At meron ding mga post ang ina ni Kobe na si Jackie Foster tungkol sa isyong manipulation. Ang sabi ng aming reliable source, lalabas din ang buong kwento kapag patuloy na siraan si Kobe Paras. Gorgie Rula po naghulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Bigot naman nun. Anong kanta? Wish I Never Met You? Mas maganda pa yung kantang Till I Met You. Dito muna tayo. Balik na tayo sa politika. 5:31. Nananawagan naman ang aksyon dapat party list na sama-samang gawin ang aksyon para sa kalusugan, kalikasan, kapayapaan, edukasyon, pabahay at kabuhayan na kailangan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Ayon kay Action Dapat Party List First Nominee, dating Agrarian Reform Secretary Hernando Berganza, ang 6 na nabanggit ang lahat ng pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Kasunod dito ay pakiusap naman ni Berganza na bigyan sila ng pagkakataon ng ating mga kababayan na mapabilang sa Kongreso upang makatulong na maipatupad ang mga pangangailangan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Sinisiguro naman ang Aksyon Dapat Party List na tutulong sila sa pamahalaan sa pamamagitan ng paglikha ng mga batas na maitataas ang pamumuhay ng ating mga kababayan, mabibigyan ng pantay na oportunidad sa kalusugan at edukasyon at personal security, ganyan din ang pabahay, dahil kahit maliit lang ang kinikita nila, dapat maging komportable din ang kanilang bahay. Kabilang sa mga nominees ng Action Dapat Party List ay Senator Attorney Robbie Pierre Malasarte Rocco ng Naga City, anak ng namayapang statesman na si Rol Rocco, at isang registered nurse na si Edgar Dizon Lagban mula naman sa lalawigan ng Albay. Maganda umaga, Pilipinas! Showcause order inilabas na ng LTO laban sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa aksidenteng ginasawi ng 3 katao sa Marikina. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Kuya Angel, pinagpapaliwanag ng Transportation Office ang registered owner at driver ng trailer truck na sangkot sa Malagip ng Marikina. Val. Val. Angel. Balikan mo, i-redial mo nga, napuputol-putol eh.
Babalikan natin si Mal Gonzales. Samantala, disenteng sahod sa probinsya, magpapahusay ng trapiko sa Metro Manila. Yan po naman ibabalita sa atin ni Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning. Sulong ng 106 Trabaho Party List ang paglikha ng mga trabahong disente ang pasahod sa probinsya. Ngayong lumalalang traffic sa Metro Manila. Inihayag ito ng 106 Trabaho Party List. Sa kabila ng matinding trapiko, ngayon nagsisibalikan na ang mga pamilya sa NCR dahil tapos na ang Holy Week. Ayon sa 106 Trabaho Party List, kung mataas o maganda lang sana ang pasahod sa mga probinsya, makatutulong ito upang ma-decongest ang traffic sa Metro Manila. Sa ganitong paraan kasi, sinabi ng 106 Trabaho Party List na makakalat ang job opportunities sa mga manggagawa mula sa mga malalayong lugar at upang hindi na sila dumayo pa sa NCR. Una rito, isinusulong din ng 106 Trabaho Party List ang mga reforma patungkol sa tinawag na provincial rate ng sahod. Sinabi ng 106 Trabaho Party List na dapat magkaroon ng living wage ang bawat manggagawa upang maging akma ito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon. Matatandang isinusulong ng 106 Trabaho Party List ang investment sa regional industries, infrastructure development at incentives sa mga negosyo upang makapaghanap buhay ang mga ito sa labas ng NCR. Sa ganitong paraan, sinabi ng 106 Trabaho Party List na mas makagagawa ito ng balancing economic landscape upang hindi na rin mapalayo ang mga Pilipino sa kanilang mga bayan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan natin si Bal Gonzales. Bal? Naku, sama pa rin ni Bal. Hanap buhay muna tayo, ha? Oras sa buong kapuluan, 35 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras sa buong kapuluan, balikan muna natin si Bal Gonzales. Bal? Kuya Angel, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang registered owner at driver ng trailer truck na sangkot sa malagim na aksidente sa lungsod ng Marikina noong Miyerkules ng gabi. Sa Siokos order na inilabas, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na nais mabatid ng ahensya ang nangyari at kung may pagkakamali sa bahagi ng may-ari ng truck sa pagpapanatili ng sasakyan at sa kondisyon ng driver sa panahon ng aksidente. Sa report ng Marikina City Police Station, hindi kinaya ng trailer truck ang pakyat na bahagi ng Fortune Avenue kaya't naatrasan nitong ilang mga sasakyan habang nadaganan ng iba pa matapos na tumagilid ang dala nitong container van. Kabilang sa nasawi ang mag-inang sakay ng isang sedan habang hindi bababa sa 10 katao pa ang nasugatan. Nasa kustodiya na ng pulis ang driver ng truck na nasampan na rin ng patong-patong na mga kaso. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ay, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Kamusta na kayo, Mayor, ha? At syempre, magandang umaga din kay Governor Lala Mendoza dyan po sa North Cotabato. Kador, si Congressman Ador Plato, magandang umaga at magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping. At saka mga taga-Oriental Mindoro, magandang umaga ho sa inyo, ha? Lalong-lalo na kay Governor Joanna Valencia. Perte nitong mga taga-Ormin, ha? Meron pong isang babaeng politiko na nanindigan at pinagbuklod ang mga barakong politiko para magkaisa at solusyonan ang problema sa kakulangan ng kuryente dyan po sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Good morning kay Governor Joanna Valencia. Ganda umaga, Pilipinas! Hindi lang naman pala sa Visayas magkakaroon ng bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas. Sabi ho ng tanggapan ni Mayor Bian Cuevas ng Palayan City, magro-roll out din ho sila ng programa ng 20 pesos per kilogram ng bigas. Magiging bahagi sila dito sa programang ito ng NFA. Pero for now, 35 pesos per kilo ang bigas na kanilang nakikitang sustainable at ito ho ay isinasakatuparan na. Kaya lang, para ho masiguro na magiging abot kaya po ang bigas katulad ho ng programang isinusulong ng NFA, inaaral na rin ho nila para ho makapag-roll out din ng 20 pesos per kilo na bigas ang Palayan City dyan po sa Nueva Ecija. Ayan, congratulations kay Mayor Bien, ha? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Umanay ng suporta mula sa grupo ng mga senior citizen ang re-electionist mayor ng Maynila na si Hani Lacuna na nakatagdang magdiwang ng kanyang 60th birthday sa May 6. Hoy, magiging senior citizen na pala si Mayor Hani, ha? Ito ay matapos formal na endorso ng Senior Citizens Party List Group ang alkalde sa pangunguna ni Congressman Rodolfo Ordanes. Partikular na kinilala ni Ordanes ang mahakbang ni Mayor Hani Lacuna noong kasagsagan ng pandemic, lalong-lalo na para sa mga senior citizen. Tulad na lamang daw ng pre-health care, buwanan tulong pinansyal at trabaho. Pinagpasalamat din ng alkalde ang nakuhang suporta mula naman sa mga senior citizen. Sasabak sa pangangampanya si Veronica Kitty Duterte para sa mga kandidato ng Duterte senatorial slate ng PDP. Sa isang press briefing sa La Castellana, Negros Occidental, inihayag ni Vice President Sara Duterte na bukod sa pagsali ni Kitty sa mga rally, maaari rin mismo siyang sumama sa campaign kung kakayanin ang kanyang schedule. Ayon kay Vice Presidente Inday, inihikayat na rin niya ang kapatid niyang si Davao City Congressman Paulo Duterte na agarang bumalik ng bansa para tumulong sa pangangampanya para sa Duterte. Bahagi niya ito ng diskarte ng pamilya Duterte matapos na mapilan dating Pangulong Digong Duterte na i-block vote ng mga botante ang kanyang mga kandidato sa pagkasenador. Kumpiyansa naman si BP Inday na kayang-kaya ni Kitty na makatulong sa campaign ng Duterte senatorial candidates. Nakipagdialogo naman si Senator Amy Marcos sa mga opisyal at mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Cainta Rizal bilang bahagi ng kanyang patuloy na advokasya upang mas mapalapit ang serbisyo publiko sa mga mamamayan. Kinalakay sa pulong ang ilang pangunahing suliraning kinakaharap ng bayan, kabilang ang malalang problema sa pagbaha at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinakinggan din ni Senator Amy ang hinaing ng mga lokal na mga lider at tiniyak niya ang kanyang suporta at paghahanap ng makatawa at makabuluhang solusyon. Ayon kay Senator Marcos, hindi lamang isyu ng isang bayan ang problema sa pagbaha at mahal na bilihin kundi salamin ng mas malawak na hamon sa buong bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:45 ang oras sa buong kapuluan. Kuya Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ayaw pala nito ng soft touch. Ala. Meron lang ho kami pinaglalaroan dito ni Engineer Ray. Ayaw ng soft touch si Engineer Ray. Gusto talagang dinudot-dot na gano'n, no? O, parang yung sa mahiwagang tunog natin na talagang pinupukpok ka. Ay, Boss Evan lang. Batutang pamalo, hindi ho. Ayan. At itong mga nasa ibayong dagat gustong sumali sa mahiwagang tunog. Balato na lang natin yan dito sa mga kababayan dahil hindi namin kaya magpadala sa inyo ng $1 dyan. Mahal eh. Mataas ang palitan eh. 13,000 konti. Ay, malaki-laki na rin pala, ano ha? Sige, ano ha? Anyway, para ho doon sa mga kababayan natin dyan sa Binawan ng Rizal, baka naghahanap din ho kayo ng magandang investment opportunity. Nandiyan po yung St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan. Tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story townhouse po yan na may balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Naku, bagay na bagay ito sa mga bagong kasal, ano ha? Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ang tawag po nila dyan ay luxurious living but affordable housing. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng brand new Honda Click. Kaya tawag na, magpa-reserve na para po sa St. Monique Balay. Nabiktima ng basag kotse gang ang isang pulis sa Angeles City, Pampanga. Dati pinasok yung bahay ng pulis, ano ha? Ang tinangay yung kanyang ipong mga barya. Tinangay ng magnanakaw, walang pinatawad, pati ang alkansya. Kaso dahil mabigat yung alkansya, huli si loko. Bukod sa mga personal na kagamitan at cash, nanakaw din sa naturang pulis sa loob ng kanyang sasakyan ang kanyang barel. Sa ulat ni Angeles City Police Acting Director Colonel Joselito Villarosa Jr. kay
Brigadier General Jean Pajardo, ang direktor naman ng Police Regional Office 3. Ang biktima ay kinilalang si Master Sergeant Teodorico Bandangyo, the 3rd ng Central Luzon Police Intelligence Division. Ayon kay Villarosa, humingi ng tulong ang biktima sa mga tauhan ng Police Station 4 at sinabing ipinarada niya ang kanyang itim na Montero bago siya pumasok sa loob ng Systems Plus College Foundation. Pero pagbalik niya, basag na ang bintana ng passenger side ng kanyang sasakyan, nawawala ang kanyang sling bag na naglalaman ng isang hunting knife, 2 magazine, assembly at 36 na mga bala, 2 gintong singsing, 30,000 pesos na cash at ang kanyang service firearm. Iniimbestigahan ang naturang insidente ng bukas kotse at ang kuha ng CCTV sa lugar para sa ikatutukoy sa suspect. Ba? Daming dalang pera ni Sir, ha? Meron 30,000 pesos na cash. Baka naman dinagdagan niya lang yung kanyang deklarasyon. Ayan, ha? Tapos may 2 gintong singsing. Bakit kaya hindi niya suot? Kaya naman, nabiktima na nga yung tao, intrigahin niyo pa. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke na lang muna tayo. Nasa Barikaban Public Market ngayon sa Pasay City, si Giselle Ricaport. Uy, hala, tumaas din ng 20 pesos per kilo ang karne ng baboy. Good morning, Giselle, RH15. Good morning, Kuyang Angel. Patuloy sa pagtaas ang presyo ng karne ng baboy. Dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City, nalagpas na yan sa MSRP ng Agriculture Department. Ang liempo, 400 na ang kada kilo ngayon mula sa 380 pesos kada kilo. Ang pigyat kasim naman, 360 kada kilo mula 350 kada kilo. Habang ang buto-buto, 340 pesos ang kada kilo ngayon. Ayon sa nakapanayan natin dito na dealer na si Agapito Caranza, mahal daw sa 315 kada kilo yung sabit ulo ngayon dahil sirit din sa 255 kada kilo ang farm beef sa Batangas. Kaya nakapagtatakaan niya na naninita yung DA ng mga hindi sumusunod sa MSRP, samantalang nakabatay lamang yung retail sa sabit ulo at nakabase naman sila sa farm beef. Mahalaan niya ngayon yung gastos nila sa transportasyon, pagkatay at iba pang mga gastusin. Samantala, yung whole chicken naman nagkapako sa 190 pesos kada kilo. Ang hita, petso at pakpak pare-parehas na 200. Sa gulay, nagmahal na naman ang presyo ng bawang sa 150 hanggang 170 kada kilo mula sa 140 pesos na sa nakalipas lamang na magdamag. Kahit yung kamatis sumipa sa 75 pesos kada kilo mula sa 65 pesos lamang kahapon. Ang bell pepper, 200 na ngayon, 50 na mas mahal mula sa 150 kada kilo. Ang sibuyas, mahal din ng 10 piso, 130 kada kilo, mula sa 120 pesos kahapon. Ang luya, 210 ngayon ang kada kilo, mula 190 kada kilo. Ang Baguio beans, 120 o 130 kada kilo, mula sa 120 kada kilo. Ang carrots, 90 pesos ngayon, mula sa dating 75 pesos. Samantala, nagmura naman ang presyo ng repolyo sa 140 kada kilo, mula sa 150 pesos. Ang kalamansi, 130 mula 140 kada kilo. Patatas, 100 ngayon ang kada kilo mula sa 110 kahapon. Ang sayote, 40 ang kada kilo ngayon mula sa 55 pesos kada kilo. Ang siling labuyo, 90 kada kilo mula 130 kada kilo. Ang siling pansigang naman, 120 ang kada kilo ngayon. 30 pesos na mas mura yan mula sa 150 pesos kahapon. Ang lettuce, 150 naman ang kada kilo ngayon mula sa 180 pesos kada kilo kahapon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat maghain ng annulment sa pamamagitan ng electronic filing. Sa ilalim ng kautusan ng Korte Suprema, dapat na mag-file ng motion o anumang mga dokumento sa deklarasyon ng nullity of marriage o annulment sa first at second level ng court sa buong bansa sa pamamagitan ng email. Ito na yung panibagong guidelines, ha? Magandang umaga kay Court Administrator Raul Villanueva. Ay, syempre, magandang umaga din kay Chief Justice Alex Sigasmundo. Layon o gayunman sa resolusyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng ihain via email ang absolute nullity of marriage at annulment of marriage na tinutukoy bilang special proceedings. Pero ayon sa Korte Suprema, ang paglilitis sa mga naturang kaso ay pareho ng proseso sa prosecution of civil actions. Para hindi ho kayo mateknikal,
Kaya lang, teka muna, paghahain. So yung mga nakapile na at ongoing na mga proceedings, hindi na ganito yung magiging procedure. Ano ha? Hindi na maapektuhan itong bagong direktibang ito mula po sa Korte Suprema. Bumiyahin na kagabi patungong Vatican sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa libing ni Pope Francis. Nakatakdayan bukas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang ibang detalye kung kailan makababalik ng bansa ang first couple. Nabatid na nakatakdang ilibing ang Santo Papa sa Sabado, April 26 sa alas 10 na umaga oras sa Vatican, alas 4 na naman ng hapon oras sa Pilipinas. Inaasahan dadalo rin ang iba't ibang mga lider ng buong mundo sa paghatid sa huling hantungan kay Pope Francis. Hindi po politika ang susunod o ang pagpili ng susunod na Santo Papa. Ito naman ang giniit ni Father Francis Lucas, Director for Broadcast ng CBCP, kaugnay ng mga panawagan ng ilang Pilipino na ikampanya si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang susunod na Santo Papa. Sa panayam ng The Situation Report ng DZRH, nilinaw ni Father Lucas na ang College of Cardinals lamang ang may karapatang pumili ng papalit kay Pope Francis kung sakali. Ano man ang gawin nating propaganda para kay Cardinal Tagle, papalpak yan lahat. Kasi hindi naman politika to eh. Mag-uusap-usap sila, kasi bago magsimula yung conclave, ay mayroong mga meeting ang mga cardinals. Lahat ng cardinal. Ang boboto ay yun lang mga below 80 years old. Kaya sa 4 na cardinal, ay 3 lang yung pwedeng bumoto. Coming from the Philippines. Ganun pala yun. Gayunman, aminado si Father Lucas na taglay ni Cardinal Tagle ang makakayahang hinahanap para sa susunod na Santo Papa. Sa katunayan, matagal na niyang kakilala ang kardinal at hindi niya ito nakitang naghangad ng posisyon o kapangyarihan bagkos nananatili itong mapagpakumbaba. Magandang umaga, Pilipinas! Baka ho may mga natatanggap ho kayong mga messages o kaya yung mga link sinasabing kaugnay nga po ng paghahalal kay Cardinal Tagle para sa pagiging Santo Papa. Huwag ho ninyong ikiklik yan. Ano ho yan? Tawag dito, scam. Scam. May babala na ho yung may mga kumalat na rin babala eh. Huwag na ho kayo magpapabiktima dahil mga scammer humang mawalang hiyaya na walang magawa sa buhay. Pati ba naman yung pagpili ng Santo Papa ginagamang sangkalan para sa kanilang mga kalokohan. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan ang lokal na pamahalaan sa La Castellana, Negros Occidental sa national government na magbigay na ng mas matagalang solusyon para sa mga biktima ng pagputok ng Mount Canlaon. Ayon kay Mayor May Nicanor, mahigit sa 1,300 na mga pamilya ang nanunuluyan sa mga silid-aralan na ginawang evacuation center simula pa noong nakalipas na pagsabog ng bulkan nitong June, September at December ng nakaraang taon. Pangamba ng alkalde, hindi na sustainable ang sitwasyon. Paubos na niya ang mahigit 17 million pesos na calamity fund at 5.8 million na QRF ng bayan, kung saan ay mahigit sa 3 milyon na lamang ang natitira. Giniit ni Mayor Nicanor na imbes na mamahagi ng ayuda, dapat nang tutukan ng pamahalaan ang pagsusulong ng permanenteng relokasyon para sa mga nasa loob ng 4-kilometer danger zone ng Canlaon Volcano. Siguro ito dapat na hanapan ng solusyon ng ating mga kumakandidato ngayon. Mas kailangan nila ang pangmatagalang tulong sa halip na mga ayuda. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, yan po ang ating panawagan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay Bertrand Russell, isa pong British philosopher. Ang sabi niya, war does not determine who is right, only who is left. Kaya nga naman, sa gera daw po, ang nananatiling may katwiran sa pinaglalaban, ayun lamang nanalo. Yung natalo, bahala ka sa buhay mo. Oras sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga.